So, third session. Third session natin, overcoming sufferings. So, sabay-sabay natin basahin itong text natin. 1 Peter 4:16 and 17. But if you suffer for being a Christian, do not feel ashamed, but glorify God with that name. For the time has come for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who refuse to obey the gospel of God? Yan, praise the Lord. So, ang introduction, sabi dito, the book of Job shows that suffering can lead to deeper understanding and trust in God's sovereignty. According to Job 23 verse 10. Pag sinabi natin sovereignty, God is all-powerful. Above anybody else. So, ibig sabihin, lahat ng nangyayari, minsan kasi may mga nagtatanong sa atin, lahat ba ng nangyayari sa buhay ko ay may kapangyarihan ng Diyos o may control ng Panginoon? Ang laging sagot doon, yes. Kasi bakit? Because of God's sovereignty. Kaya niyang pigilan, kaya niyang ihinto, kaya niyang extend, kaya niyang gawin ng lahat. No? Kasi yun yung sovereignty ng Lord. No? Sabi ng Psalms 34:19, acknowledges that the righteous will face many afflictions, but God will deliver them from them all, pointing to the eventual hope of God's redemption in the midst of suffering. Siguro, sino nakakabisado yung Psalms 34:19? Diba? Many are, yan, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered them out of them all. So, yun po yung Psalms 34:19. Sinasabi po dyan na totoo kapag ikaw ay matuwid, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay Kristiyano, maraming affliction, maraming sufferings na dadaanan tayo. Pero, ang pangako ng Panginoon doon, out of them all, i-deliver ka ng Lord. Amen? Out of them all. So, maganda po yun. In your opinion, in spite of God's goodness and love, why Christians suffer? Yan, Sister Len. Nag-guess mabuti daw, di ba? Pero bakit nagsasuffer ang Christian, di ba? Pero mabuti naman ang Diyos. Nalala ko kasi yung verse natin kanina sa last topic. James 1:2-4. Masabi nga, yung consider mo na joy lahat ng pagkakalaan mo dahil yung testing of your faith, produce perseverance. Diba? Kaya yung pag-ibig ng Panginoon, hindi ibig sabihin wala siya, bakit tayo ay nagsasuffer. So tayo ay binibigyan lang ng pagsubok ng ating Panginoon to test our faith on how much we can hold on to His promises sa atin, sa kanyang pag-ibig sa atin at sa kanyang Yan, praise the Lord. Tama po yan, no? Sino po? Yan. Why Christians suffer? Yan. Laila po. Hindi naman po why, pero I think the more the suffering, the more you overcome, the more is the glory for God. You know? Yan. Okay, maganda po rin yan. Ibig sabihin, God is in control, di ba? Hinahayaan niya lang kasi hindi, it will glorify His name. Ayan, Sister Obi. Siguro yung makita yung verse na doon sa Hebrews 12. Sana tagal mo. We are surrounded by the great cloud of witnesses. So yung mga kapatiran natin kung panahon, sabi niya doon ay nagsasabing sila ng mga testings, trials, because God wants to discipline His people. Nais ng Lord na i-discipline na tayo at ma-isip natin na kailangan natin ng Panginoon at dapat tayong magpakumbaba sa Kanya na kung wala ang Panginoon, hindi natin mapagtatagumpayan ang buhay sa mundo. So
So, yun lang natin. Yan. Yan, no? Praise the Lord. Ibig sabihin, may mga lesson na tinuturo sa atin ng Panginoon sa bawat suffering kung ito man ay payagan niya. No? Now, sa point number 1 natin, sabi nga nito, learn to keep trusting God as a Christian. So, overcoming suffering, ang tanong nga dito, Kristiyano ka ba? Yan. Kasi kung Kristiyano ka, basahin natin yung 2 Timothy 3:12. Sino na nakalimutan tayo? Kay Sister Christy. 2 Timothy 3:12. Let's read 2 Timothy 3:12. Every crisis with the husband of one wife, managing their children and their own household. 3:12. Second Timothy. Ayan. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Yan, yan, tama yan. Everyone, sabi nga nun, who will live a godly life shall suffer, no? Persecution, sufferings. So, ibig sabihin, pag ikaw ay totoong Kristiyano, normal sa iyo yung mag-suffer ka. Normal lang yun, no? Kasi yung definition ng Kristiyano, sabi nga, you are a follower of Christ, you are a disciple and a believer, not just a believer, and you were called Christian, di ba? And yung disciple, ito yung Greek niya. Matelis, ang ibig sabihin ng learner, follower, and of course, ang end goal natin ay maging katulad ni Jesus Christ. Pag nabubuhay tayo katulad ni Jesus Christ, lagi kang ipipersecute. Yan ang ibig sabihin niya. So, kapag tayo po'y mananampalataya, yun ang tanong, sabi nga gano'n, minsan bibiruin ka. Nape-persecute ka ba? Hindi daw nakakaranas ng persecution. Baka hindi ka Kristiyano. O, diba? Kasi lahat ng Christian, pag nagbubuhay ka ng matuwid, dadanas ka talaga ng persecution. Kasi nakikita nila sa'yo ang ibang buhay, ibang pamumuhay. No? Iba ka, halimbawa, yayayain ka, good time, di ka sasama. Yayayain ka ng, alam mo na, konting hindi ka rin sasama. Tapos sila nagsasalita ng mga salitang, alam mo na, worldly, ikaw hindi ka nagsasalita. Diba? Yung mga biro nila, mga green and black, no? Sa'yo, white. No? Diba? Magagalit sila sa'yo. So, mga ganon. Lagi kang naiiba sa kanila. So, pag naiiba ka, magagalit sila sa'yo. Diba? So, yun po ibig sabihin yan. Learn to keep trusting God as a Christian. So, pag ikaw ay Christian, alam mo, normal lang sa'yo na pwede ka mag-suffer because of Jesus Christ. No? Because of Jesus Christ. Give some ideas that can help to keep trusting God while suffering for His name. Ano ang pwede natin sabihin? Halimbawa, may isa tayong kapatid na persecute siya o pinagsasalitaan siya ng hindi maganda. Ano ang pwede natin ipayo sa kanya? Ideas na patuloy lang siyang magtiwala sa Diyos. No? At sabi nga dyan, while suffering for His name. Siyempre, lahat siguro tayo dumaan na sa ganyan, iba't ibang klase ng paraan para i-persecute tayo. Pero ano yung pwede natin sabihan sa isang tao na ganyan, na dumadanas? Break time. Break time. Lunch break! Gamot daw po yung gamot. Break time ka lang. Lunch break! Wala mang advance yan ng 15 minutes eh. Process. Yan, Sister Rizel, yan. Sister Rizel lang ang sasagot. Ano may papayo mo kapatid? Pag merong nape-persecute, pero alam mo na God is in control. No? Palagi pa rin tayong we stand for the Lord na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Though,
as a Christian, we will really suffer or like, parang si Christ, diba? Nag-stand out siya at in-accept niya lahat ng sufferings. So, siya yung nagkasala, but on our behalf, nag-go through siya dun sa sufferings na yun. So, for us to be like Him, so stand how He stand out also for the Lord. Yan, sabi nga sa gospel, di ba, we cannot be above our master. Kung ang master natin ay nag-suffer, syempre, the more na tayo ay magsasuffer din bilang follower ni Jesus Christ. Yan po yung sinasabi. Point number 2 natin, keep on rejoicing for God's glory and honor. Mahirap tong gawin kasi nagsasuffer ka na nga, magsasaya ka pa, di ba? Pero ano yung sinasabi ng 1 Peter chapter 4 verse 13? Sabi po dyan, sabay-sabay natin basahin. Instead, because you are participating in the suffering of the Messiah, keep on rejoicing. so that you may be glad and shout for joy in His glory. So, maliwanag ang salita ng Diyos na kahit na tayo ay nagsasuffer dahil kay Jesus Christ, patuloy pa rin tayong magsaya. Keep on rejoicing. Pakibasa nga ito. Next, 1 Peter 4:16. First Peter chapter 4 verse 16. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that thing. So, dito, maliwanag din na kaya tayo nagsasuffer because we are Christian. At may mga Kristiyano, ang sabi niyan, do not be ashamed. May mga nahihiya pag nagsasuffer sila sa Christian. The Bible actually sinasabihan tayo na huwag kang mahihiya kapag nagsasuffer ka as a Christian. Kasi nagbibigay ito ng glory sa Lord. Di ba? Nagbibigay siya ng glory. Kasi alam ng Panginoon na ang lahat ng mga mananampalataya na lumalakad sa ilaw at sa paligid niya ay kadiliman, sabi ang ganon. Let your light shine, di ba? They may see your good works and they will glorify your Father in heaven. So mahalaga po yun na huwag tayong mahihiya kung tayo po ay Christian at nagsasuffer tayo. Dito nga sa Matthew chapter 5, ang challenge ni Jesus Christ, sabi niya, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sabi niya sa verse 12, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Kaya, mahalaga po na maintindihan natin na pag may nagsasalita against us, sabi niya dapat lalo ka magsaya. Kasi mas malaki yung gantimpala mo sa langit, no? Ang naghihintay sa iyo. Sapagkat ginagawa lang nila yun dahil sa Panginoon, no? Kaya keep on rejoicing for God's glory and honor. Yan. Can anyone testify on this example of suffering for God's glory and honor? Sino yung gusto magbigay ng testimony na talagang naranasan niya ito ng persecution dahil alam nilang Kristiyano ka? No? Sister May. Sa akin po, hindi po ito nangyari. Siguro kay Aliyah po. Kasi during the time po na si Aliyah is 9 years old siya. So, naging active po siya sa church. So, yung nanay ko po, Catholic pa siya during that time po. So, ang ginagawa ng bata, naging active siya sa church. Nagpa-practice siya. So, yung ginagawa po ng nanay namin is, sabi niya, ano ba yan? Lagi ka na lang sa simbahan, ganyan, ganyan, ganyan. So, ang nangyayari po sa bata, pag gabi na po siya umuwi, layo kasi ng bahay namin, parang 30 minutes ata yung bayan, kasi parang baryo po kasi kami. So yung ginagawa po ng nanay namin, lagi niya pong sinasaraduhan yung bata tapos nagme-message siya si Aliyah sa amin, Mama, si nanay kasi hindi na naman ako makapasok sa bahay dahil ayun nga po, galing ako sa practice, lagi na lang daw ako sa simbahan, ganyan. So ang nangyari po, ako naman nag-aano ako ng sama ng loob sa kay
James din dahil sa barko nga siya nung time na yon. Sabi ko, ala, si nanay naman, pwede bang si Aliyah doon na lang sa inyo muna? Kasi doon may magsusundo. Doon sa bahay namin parang inaano na siya ni nanay. So one time po yun, ang nangyari, yung kapitbahay po namin, lagi siyang hinuhusgahan na si Aliyah daw